Ang mga aralin sa video na ito ay ang 4 na himagsik ni Balagtas ayon kay Lope K. Santos. Unang himagsik, himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Ikalawa, himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. Ikatlo, himagsik laban sa maling kaugalian. At ang panghuli, himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Si Francisco Balagtas Baltazar ay naghimagsik laban sa mga maling pamamalakad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ayon kay Lope K. Santos, ang ama ng gramatika, ang 4 na himagsik ni Balagtas ay idinaan niya sa pamamagitan ng panulat at panitikan. Tunghayan ang mga naging hinaing ni Francisco Balagtas sa lipunan noong mga kapanahunan ng Kastila. Ang una sa tala ay himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Mahigpit na pamamalakad at labis na pagmamalupit ng pamahalaang Kastila sa Pilipinas. Bagaman ang pagsasalaysay ni Balagtas ay hindi tumitiyak na ang mga lupit at kasamaan ay naganap, ang mga bagay at pangyayaring nabanggit ay akmang-akma at malapit na larawan ng lipunan noon. Isang halimbawa nito ay ang saknong 14 na pinamagatang Hinagpis ni Florante. Inihalin tulad ni Balagtas ang Pilipinas sa kaharian ng Albania. Pakinggan ang saknong 14. Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari, kagalingat bait ay nalulugami, ininis sa hukay ng dusat pighati. Nakapagpahayag si Balagtas ng damdamin sa bayan sa pamamagitan ng panaghoy ni Florante habang siya ay nakatali sa puno ng higera dahil sa kasamaan ni Adolfo, ang Albanyang dating pinamumunuan ni Haring Linceo, at ang kayamanan ng ama niyang si Duque Briseo. Ang dating mapayapang kaharian ay wala na. Sa parting ito ay damang-dama ang himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Ito ay ang kagustuhang agawin ni Adolfo ang trono. Ikalawang himagsik, himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. Iisa sa turing at kapangyarihan ang simbahan at pamahalaan. Pagtanggi ng mga Muslim sa Mindanao at hulo sa relihiyong Katoliko. Tuwiran niyang sinalungat at pinabulaanan na ang Moro ay hindi nakakakilala sa Diyos, walang kaluluwa, walang batas na kagandahang asal at taksil. Karaniwan ding gawain ng mga Kristiyano na nagsisiraan, naglililuhan at nagpapatayan. Ipinakita sa Florante at Laura na hindi kaaway sa relihiyon ang naging kaaway na mortal ni Florante, kundi isang Kristiyanong kinakatawan ni Adolfo. Ang ikatlong himagsik naman ay himagsik laban sa maling kaugalian. Maling ugali ng mga Pilipino at maling pagpapalaki sa anak. Mga kamalian at kasalanang nakaugat ng malalim. Pagpapabukas na dapat nang gawin ngayon. Masagwang pagpapalayaw sa mga anak. Pagkamainggitin, mapagmataas, mapaghiganti sa kaaway, at pang-aagaw sa iba ng pag-ibig o minamahal. Isang halimbawa nito ay ang saknong 202 na pinamagatang Laki sa Layaw. Ang laki sa layaw karaniway hubad, sa bait at munit sa hatol ay salat. Masaklap na bunga
ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Maliwanag na ipinahayag ni Balagtas sa saknong na ito ang maling pagpapalayaw sa mga anak. Ang sobrang pagmamahal sa anak ay magbubunga rin sa kanyang maling pag-uugali. Mahalaga sa magulang ang paghubog ng pagkatao sa anak dahil dito nakasalalay ang magiging ugali at gawi sa hinaharap. Ika-4, himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Ika-4, himagsik laban sa mababang uri ng panitikan, agwat ng pagtula at pananagalog, na pagitna ng panitikang Tagalog na nakatuon sa pananampalataya. Mahigpit ang sensura sa pamamahayag at panitikan, kaya nakakulong lamang ito tungkol sa relihiyon. Patunay na si Francisco Balagtas Baltazar na pwedeng makasulat ng panitikan na naglalahad ng mga paghihimagsik laban sa mga Espanyol sa Pilipinas tulad na lamang ng Florante at Laura. Naiiba ang pamamaraan ni Balagtas sa pagsulat nito. Ito ay dahil sa dakong hulihan ng kwento siya nagsimula. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.